Kakapasok lang po ng balitang ito, isang babae ang nanganak sa loob mismo ng isang tren ng LRT2 kanina lamang. At para sa detalye, makakausap natin si LRT spokesperson Attorney Hernando Cabrera. Good morning po, Attorney. Good morning, Zara. Good morning sa ating mga viewers. Sir, pakikwento po yung nangyari. May ginang daw po na napaanak dyan sa isang tren ng LRT2? Oo, kanina at around mga 8:50 yung tren galing ng Legarda Station going to Recto. So in between, habang in transit yung tren, nag-start na mag-labor at manganak yung pasahero natin. So ang ginawa ng ating mga on-board na personnel, nag-radyo na kagad doon sa Recto para ma-alert yung ating LRTA doctor na naka-assign doon, si Dr. Aguas. So bago pa lang dumating yung tren sa Recto, nakaabang na si Dr. Aguas doon. And then finally, dumating siya. Tumulong na siya sa pagpapanak doon sa ating pasahero sa loob ng tren. So pumasok po yung doktor doon sa loob ng tren, tapos doon niya na isinagawa yung doon na isinagawa yung pagpapanak. Okay, kumusta naman po yung lagay ng ina at ng sanggol? Babae po ba o lalaki? Babae siya, Zara, and then based on sa report ng ating control center, safe naman yung pasahero at saka yung bata. At sila naman ay dinala sa Pabelia Hospital. So papunta ng Pabelia talaga itong babae nito, kaya siya sumakay ng LRT? Yes, Sarah. Apparently, ganun ang situation based on sa nakuha kong initial report doon sa ating mga staff. Talagang intention nilang pumunta ng Pabelia Hospital. Hindi naman po ito, sir, yung unang pagkakataon na may napaanak po dyan sa LRT. Hindi po pinagbabawalan na sumakay sa LRT yung mga buntis? Sarah, hindi naman. Kasi ayaw namin kasi na maging discriminatory yung policy natin. Hindi naman natin talaga masasabi kung manganganak na or hindi yung pasahero. So ayaw naman namin na yun nga, maging discriminatory yung policy natin. Ayaw din natin na magkaroon ba ng hidwaan o kaya ng gulo between yung pasahero at saka yung mga staff natin na pipigil sa kanila. So nagpapa-standby na lang ng doktor? Hindi naman actually, kasi pag sumasakay naman sila, hindi mo naman masasabi na talaga na magkanganak na sila. Ang nangyayari lang is that para lang as part ng ating public service, we make sure na yung ating mga staff is more or less trained sa first aid. So lahat ng security natin talagang may training ng first aid. Pangalawa, meron tayong mga naka-assign na Philippine National Red Cross volunteers sa lahat ng mga stasyon natin, which yung nakarang incident sa Line 1 ang tumulong sa pagpapaanak sa mga volunteers ng Philippine National Red Cross. Then on top of that, meron naman talaga tayong naka-assign na nurses at saka doctors sa bawat linya. So in this case naman, doon sa Recto, meron tayong LRTA doctor na naka-assign na siya namang nag-assist doon sa pagpapanak. Well, that's good news na maayos yung lagay ng mag-ina. Maraming salamat po sa inyo, LRT spokesperson, Attorney Hernando Cabrera. Maraming salamat.